Bago siya bitayin ang kanyang huling kahilingan, ay makita ang kanyang aso, ngunit binago nito ang lahat. Isang lalaking nasa bingit ng kamatayan, nawala na ang lahat, at isa na lang ang natitirang hiling. Simple lang ang kanyang huling pakiusap, sa mundo gusto kong makita ang aso kong si Sancho. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ang nangyari, at ang tila simpleng hiling na ito ay yayanig sa buong pundasyon ng kanyang buhay. Naranasan mo na bang mawalan ng mahal sa buhay? Kung mabibigyan ka ngang isa pang pagkakataon na makita siya, hindi mo ba gagawin ang lahat para makuha ang sandaling iyon anuman ang kapalit? Ang ngaluhang lalaking ito ang kanyang nanginginig na makamay, at ang kanyang huling hiling ay hindi lamang isang kwento ngang pamamaalam. Ito ay isang paglalakbay upang alamin ang katotohanan at ang simulangang isang lihim na magbabago sa lahat. Ano kaya ang nabunyag sa huling sandali? Ang sagot ay higit na kasindak-sindak kaysa sa iyong inaasahan. Kung interesado ka sa kwento, mag-subscribe sa channel, i-like ang video at mag-comment kung saan ka nanonood. Sa New Bilibid Prison, sa Muntinlupa, ang maalinsangan at malakit na hangin ng tag-ulan ay pumapasok sa mga rehas na bakal. Mamasa-masa ang mapader at ang buong lugar ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan. Si Jose Cruz o Mang Jose ay nakaupo sa loob ng kanyang maliit at makipot na selda na may kalawangin ng rehas. Siya ay 68 taong gulang at ang kanyang kuba ng likot ay patunay ng bigat mga taong kanyang pinagdaanan. Nakayuko, tinititigan niya ang isang maliit na litratong hawak niya. Isang kupas na black and white na litrato nga, isang batang lalaki. Ang batang iyon ay wala na sa mundo. Miguel. Ang kanyang paos na boses ay punong pihati. Isa-isang pumatak ang mainit na luha sa litrato. Hindi ka naprotektahan ni Papa, anak. Patawarin mo ako. Sa labas? Nga pader, ng pitan maririnig sa malayo. Ang gugong, nga generator, at ang yabag, nga guwardiya. Ang gatunog ay papalapit, nang papalapit, na tila nilalamon ang manatitirang sandali ng kanyang buhay. Tumingala si Mang Jose sa kisame. Pagkatapos ng ilang araw, hindi na siya iral sa mundong ito. Ngunit ang kanyang mata ay may kislap pa rin ng buhay. Jose Cruz. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang guwardiya. Dalawang armadong guwardiya ang nagbabantay habang isang batang abogada, si Ate Clara Santos, ang pumasok. Nakasuot ng itim na Amerikana, nanginginig ang kanyang makamay. Kitang-kita ang kanyang kabangunit mukha, siyang isang taong hindi basta-basta sumusuko. Attorney, bahagyang ngumiti si Mang Jose, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may gumuguhong diwa. Salamat sa pagpunta mo rito. Mang Jose, huwag pa po kayong sumuko. Umupo si Clara sa harap niya. Nagsumite po ako ng bagong ebidensya. May mga nalaman po ako tungkol sa katiwalian sa kapulisan at sa mga nakaraang gawain ni General Mateo Diaz. Sinusubukan ko pong buksan muli ang posibilidad ng retrial. Tumango si Mang Jose, ngunit ang kanyang nga mata ay puno ng malalim na kalungkutan na tila alam niyang huli na ang lahat. Ang mundo ay hindi na nakikinig sa kanyang tini. Siya ay isang matanda at mahinang tao na lamang. Clara, tama na. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Pero hindi ko na mababago ang desisyong nagawa ko na. Kumislap ang kanyang mamata. Pero sir, bakit po kayo basta na lang sumusuko, hindi pa po tapos ang laban? Tinitigan siya ni Mang Jose ng diretso. Pagkatapos sinabi niya, sa napakahinang boses, kung ganon may isa na lang akong huling hiling. Pwede mo bang tuparin? Kinagat ni Clara ang kanyang labi at tumango. May huling regalo sa akin ang anak ko bago siya namatay. Isang aso. Ang pangalan niya ay Sancho. Bago ako mamatay, pwede ko bang makita si Sancho? Kahit isang beses lang. Nagulat si Ate Clara Santos, ngunit agad ding seryosong tumango. Gagawin ko po ang lahat ng paraan para makakuha ng permiso.
Dinaktagal dumating ang balita na pinayagan ang kanyang hiling. Pumayak ang pamunuan ng piitan na dalhin ang isang aso ngunit walang nakakaalam kung ano ang kahulugan ng kakaibang kahilingang ito. Umulan ng nibe sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Sa bakuran ng piitan na hinahampas ng malakas na hangin, isang guwardiya ang naglalakad habang akay-akay ang isang aso na may tali sa lig. Ang aso ay kulay kapamay malulungkot na mga mata at nililibot ng tingin ang paligid. Nang bumukas ang pinto at dinala ng guwardiya si Sancho sa selda ni Mang Jose agad itong tumakbo palapit sa kanya iwinawagaywe ang buntot na parabang yayanigin ang buong mundo. Sancho hinaplos ni Mang Jose ang ulo ng aso gamit ang nanginginig niyang makamay. Muling umagos ang luha sa kanyang makapisngi. Namis kita. Isinandal ni Sancho ang ulo nito sa kanyang kandungan at mahinang tumahol. Ngunit mayroong kakaiba. Hindi mapakali si Sancho. Patuloy nitong kinakaskas ng kanyang paang isang bagay sa kanyang lik. Anong problema, Sancho? Tinitigang mabuti ni Mang Jose ang luma at gastadong leather na kuwintas sa leg ni Sancho. At napansin niya ang isang maliit na piraso ng metal na nakausli. Unti-unting nanlaki ang kanyang mamata. Dahan-dahan niyang kinalas ang kuwintas at kinuha ang piraso ng metal. Isa itong maliit na susi na hindi kinakalawang. Itinaas niya ito sa may siwang kung saan pumapasok ang kaunting liwanag at tiningnan ito. May mga numero 3,3,1, 2, 3,312. Mahina niyang bulong. Biglang nagulo ang kanyang isipan. Ang mga numerong ito ay napakapamilyar. Ang locker number ni Michel sa eskuwelaan. Sa sandaling iyon nagsimulang bumilis ang tibo ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit itinago ni Sancho ang susi sa kuwintas nito. Ngunit isa lang ang sigurado, ito ay isang mensahe. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ni Sancho at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan nag-umpukan ang walang katapusang mga tanong. Miguel anak, anong sinusubukan mong sabihin sa akin? Nabalot ng katahimikan ang selda ngunit salop ni Mang Jose isang malakas na bagyo ang nagwawala. Gabi na nanggunit. Hindi makatulog si Jose Cruz. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa rehas ng piitan ay bahagyang nagbibigay ilaw sa kanyang selda at ang andap-andap na liwanag na iyon ay lalong nagpapalinaw sa maliit na susi na nasa kanyang palad. Ang susi ay tila boses ni Miguel na walang tigil na kumakausap sa kanya. Pinaksalikop niya ang kanyang makamay mahigpit na hawak ang susi habang nakaupo sa gilid ng kanyang katre. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumabalik sa nakaraan. Sa tuwing naalala niya ang pagkamatay ni Miguel bumibigat ang kanyang puso. Ang alaala ng araw na iyon ay parang isang pasang hindi gumagaling patuloy siyang pinahihirapan. Sa isang sulok ng Maynila sa isang luma at sira-sirang apartment, doon nakatira ang kanyang pamilya. Nung sila na lang dalawa ni Miguel ang makasama dalawang trabaho, ang pinapasukan niya para lang makaraos. Sa umaga isa siyang security guard sa isang condominium at sa gabi isa siyang janitor. Laging kapos ang pera at ang mundo ay tila hindi nakikiramay sa kanya. Ngunit sa sandaling tumuntong siya sa kanilang bahay lahat ng iyon ay nawawala, ang tahanang punong. Tawa ni Miguel, ang kanyang tanging kanlungan. Handa niyang isuko ang lahat para sa kanyang anak. Ganun din noong gabing iyon nang umuwi siya mula sa trabaho. Nakaupo si Miguel sa maliit nilang mesa at kumakain ng instant pancit canton. Papa, nag-exam po kami sa araling panlipunan kanina at ang taas ng score ko ipinagmamalaki ni Miguel na ipinakita ang kanyang test paper. Puno itong nga sek at ang score 95. Nakalimutan ni Mang Jose ang pagod at ngumiti. Ang galing mo naman anak, ipagluluto ka ni Papa ngang masarap. Umiling si Miguel at ngumiti.
Sapat na po ang pansit canton papa. Okay lang po ako. Miss na niya ang simpleng usapang iyon. Akala niya noon mananatili si Miguel sa tabi niya magpakailanman. Ngunit maikli lang ang kaligayahan. Ang huling araw ni Miguel ay malalim na nakatata sa alaala ni Jose. Noong umagang iyon mabigat ang mukha ni Miguel habang nakaupo sa mesa bago pumasok sa eskwelahan. Hindi siya nagsasalita. Miguel anong? Problema, May. Gumugulo. Ba? Sa. Jo. Tumahimik sandali si Miguel bago maingat na nagsalita. Papa, may mga nambubuli po sa akin sa school. Naging seryoso ang mukha ni Mang Jose. Sino sinabi mo na ba sa mga teacher mo umiling si Miguel? Wala rin pong mangyayari. Tatay pong isa sa kanila ay Police General. Kahit magsumbong ako wala pong gagawin. Baka lalo pa pong lumala. Nanikip ang dibdib ni Mang Jose. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad pilit na ngumiti si Miguel? Okay lang po, Papa. Kaya ko na po ito. Ngunit iyon na pala ang kanilang huling pag-usap. Noong gabing iyon pauwi na si Mang Jose mula sa kanyang night shift nang makatanggap siya ang isang tawag. Ang anak niyo pong si Miguel ay namatay sa isang aksidente. Ang isang pangungusap na iyon ay dumurok sa kanyang mundo. Dahan-dahang iminulat ni Mang Jose ang kanyang nga mata. Kahit anong pilit niyang pigilan bumuhos ang kanyang nga luha. Bakit hindi mo sinabi sa akin lahat anak? Tanong niya sa sarili sa paus na boses. Huli na para sa pagsisisi. Hindi niya alam ang sakit na dinanas ng kanyang anak at hindi niya ito naprotektahan. Ang investigasyon ng pulisya pagkatapos nun ay isang malaking pakukunwari. Ang ngapasa at sugat sa katawan ni Miguel ay hindi gaanong inimbestigahan at ang pangalan ng manambuli ay hindi man lang sinuri. Sa halip ang lahat ay isinara bilang isang kapuspalat na aksidente. Nawalan ngang paasa at nangitngit sa galit si Mang Jose. At doon lumitaw sa isipan niya ang pangalang Diaz. Ilang beses nang nabanggit ni Miguel ang pangalang iyon. Ang anak ni General Mateo Diaz ang nanguna sa pambubuli kay Miguel at kilala sila sa eskwelahan bilang nga basagulero. Ngunit si Mateo Diaz ay isang makapangyarihang opisyal sa Philippine National Police. May kapangyarihang manipulahin ang lahat. Sa huli pinuntahan siya ni Mang Jose. Lumuhod siya at nagmakaawan na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Miguel. Ngunit ngumisilang si General Diaz at sinabing hindi ko sisirain ang karir ko para lang sa isang patay na bata. Kalimutan mo na lang yan para sa ikabubuti mo. Sa sandaling iyon gumuho ang mundo ni Mang Jose. Nung gabing iyon sa isang iglap ngang galit na hindi niya makontrol inatake niya si General Diaz. Iyon ang tanging paraan ng paghihiganti na naisip niya para sa kanyang anak. Ngunit ngayon ang maliit na susi sa kanyang kamay ay tila nagsasabing may iba pang paraan isang bagay na hindi niya nakita. Huminga ng malalim si Mang Jose at bumangon mula sa kanyang katre. Musika, sa sandaling iyon bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Ate Clara. Puno ng pag-alala ang kanyang mukha. Mang Jose, may nalaman na po ako tungkol sa susi, galing po iyan sa locker ni Miguel. Sa eskwelahan tama po ba tumango si Mang Jose at ibinigay sa kanya ang susi? Baka iyan na ang huling mensahe ni Miguel. Kailangan mong puntahan yon. Tiningnan siya ni Clara ng may determinasyon. Makakakuha po ako agad ng permiso. Maghintay lang po kayo rito, Mang Jose. Ngayon tayo naman ang hahanap ng hustisya para kay Miguel. Habang tinititigan siya ni Mang Jose, naramdaman niya ang pag-usbong ng isang maliit na pag-asa sa kanyang dibdib. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na bahiran ng pagdududa. Miguel, kung ito nga ang huling senyas mo sa akin, bakit ngayon ko lang ito natakpuan? Ang tanong ay patuloy na lumalaki sa kanyang isipan. Kulay abo ang langit sa Maynila. Ang ambon ay unti-unting bumabalot sa mga lansangan ng siyudad.
Habang nasa loop ngang taksi papunta sa eskwelahan, tahimik na nakatingin sa labas ngang bintana si Ate Clara. Nasa landas siya upang hanapin ang huling bakas na maring iniwan ni Miguel Cruz bago siya mamatay. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawa sa maliit na susi sa loob ngang kanyang leather na bag. Ang malamig na pakiramdam na metal ay lalong nakpatibay sa kanyang determinasyon. Ma'am, andito na po tayo, sabi ang taxi driver. Salamat po. Nagmamadaling nagbayad si Clara at bumaba. Nakiwan siya ng mabakas sa basang semento habang naglalakad patungo sa tarangkahan ng Manila Central High School, ang paralang pinasukan ni Miguel. Tahimik ang eskwelahan. Dahil bakasyon, walang maririnig na tawanan o sigawan ng mga estudyante. Tanging ang hagupit ng malakas na hangin ang umikot sa kanyang tainga. Pumasok siya sa faculty room at isang nasa katanghaliang gulang na guro ang sumalubong sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa sa likod ng kanyang salamin. Kayo po ba si Ate Clara Santos? Kaka-approve lang po ngang principal sa request niyo. Pwede niyo pong puntahan ang locker. Pero labak po sa rules na mag-isa kayo. Sasamahan ko na po kayo. Sige po. Naglakad sila sa isang makipot na pasilyo. Ang luma at kahoy na sahig ay umugong sa bawat tapak nila. Sandaling huminto, si Clara at tiningnan ang isang graduation picture na nakasabit sa pader. Naroon ang nakangiting mukha ni Miguel. Ang kanyang hitsura nakasuot ng uniforme at masayang nakangiti ay lalong nagpadurok sa kanyang puso. Dito po ginabayan siya ng guro sa isang lugar kung saan nakahilera ang nga bakal na locker. Ang 3,31,2 po ay nasa dulo. May kabigatan sa puso, lumakat si Clara patungo sa locker. Nanginginig ang kanyang kamay. Naalala niya ang kwento ni Mang Jose, ang lahat ng sakit na dinanas. Niya ang misteryo sa pagkamatay ng kanyang anak at ngayon ang locker na ito na maring naglalaman ng kasagutan. Ang pag-asa at takot ay nagahalo sa kanyang dibdib. Miguel, ano ang iniwan mo rito? Huminga siya ng malalim at ipinasok ang susi sa kandado. Mas madaling umikot ang kandado kaysa sa inaasahan niya at sa isang klik bumukas ang pinto ng locker. Hindi magulo ang loop ng locker. Mayroong ilang nakaayos na libro mapanulat at isang lumang notebook na nakakuhang kanyang pansin. Inabot ni Clara ang notebook. Ang pabalat ay may magabakas ng daliri at ang masulok ay gastado na. Halatang matagal na itong ginagamit. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Ang unang ilang pahina ay ordinaryong mga tala sa klase. May mga formula sa science at mga solusyon sa math. Malinaw ang maayos na sulat kamay ni Miguel. Ngunit habang nililipat niya ang mapahina, nagsimulang magbago ang nilalaman. Marso 12, 2022. Kinalatkat ako ni Marco sa banyo. Sinuntok niya ako at paulit-ulit na sinabing dahil makasarili ako isusumbong niya ako sa tatay ko. Ang tatay niya ay isang police general, kaya walang makakapigil sa kanya. Gusto kong humingi ng tulong sa teacher pero alam kong walang mangyayari. Walang maniniwala sa akin. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Abril 2, 2022. Sinabi sa akin ni Marco, ngayon alam mo kung sino ang tatay ko? Di ba kapa na salita, kaidadamay ko ang tatay mo? Natakot ako nang marinig ko iyon. Pero pag uwi ko at nakita ko si Papa, ayokong mapahamak siya dahil sa akin. Kaya wala akong ibang magawa kundi manahimik. Tumulo ang luha sa kanyang mapisngi. Tiniis ni Miguel ang lahat ng sakit para lang protektahan ang kanyang ama. Pakiramdam ni Clara ay hindi na niya kayang ituloy ang pagbabasa, ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin. Pinunasan niya ang kanyang maluha gamit ang likod ng kanyang kamay at binasa ang huling ilang pahina. Mayo 10, 2022. Pumunta si General Mateo Diaz sa eskwelahan namin. Tinawag niya ako at sinabing, hanggat hindi ka gagawa ng gulo kay Marco, magiging mayos ang lahat.
Gusto kong tumakbo papalayo pero naisip ko si Papa kaya hindi ako nakapagsalita. Kapag nadawit ako kay General Diaz, mapapahamak si Papa. Tinatakot nila ako dahil may alam ako at nagpasya na akong ilantat ito. Kung mahanap ninyo ang notebook na ito, ang pagkamatay ko ay hindi aksidente. Nang mabasa niya ang huling pangungusap pakiramdam ni Clara, ay hindi siya makahinga. Mahigpit niyang hinawakan ang notebook at ay pinikit ang kanyang mga mata. Si Miguel ay hindi lang biktima ng school bullying, siya ay biktima ng karahasangang isang sistemang baluktot at puno ng katiwalian. Napansin niya ang isang maliit na sobre na nakasingit sa loob ng notebook. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang sulat kamay na liham mula kay Miguel at isang maliit na USB drive. Miguel? Nalaman ko na ang lahat, bulong niya sa sarili. Ngayon mabibigyan na natin ng hustisya ang pinagdaanan mo, Mang Jose. Nagpaalam siya sa guro at nagmamadaling umalis sa eskwelahan. Umuulan pa rin sa labas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mang Jose. Sir, nahanap ko na po ang ebidensyang iniwan ni Miguel. Hindi po ito simpleng kaso lang. Ito po ay ebidensya ang katiwalian na kinasasangkutan kapulisan. Susuriin ko po ito agad at isusumita sa korte. Maghintay lang po kayo. Medyo nanginginig ang boses ni Mang Jose, ngunit maikli siyang sumagot. Salamat sa pagsisikap mo, Clara. Kahit pagkatapos ibaba ang tawag, hindi pa rin makahinga ng maluwag si Clara. Ang kanyang dibdib ay punong kaba at galit. Ang ebidensyang hawak niya ngayon ay hindi lang tungkol sa pagkamatay ng isang bata kundi nakakonekta sa isang mas malaking eskandalo. Naisip niya kung ilalantat ko ang katotohanan ito maaari rin akong mapahamak. Ngunit muli niyang ipinikit ang kanyang mamata at inalala ang huling liham ni Miguel at ang kanyang masakit na mga tala. Hindi siya maring sumuko. Ang gabi sa Maynila ay nababalot sa kulay abong ulap. Ang mabusina nga, sasakyan, at ang ingay nga, mga tao ay nagahalo na ginagawang magulo ang mga lansangan. Pabalik sa kanyang apartment, mahigpit na niyakap ni Clara ang notebook at USB sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang sasabog. Ang ebidensyang ito? May liligtas ko kaya si Mang Jose, paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Ngunit ang tanong na iyon ay napalitan ng isa, paligtas ko kayang may hahatid ito sa korte. Huminto ang taksi sa tapat ng kanyang apartment building. Lumingon-lingon siya bago buksan ang pinto. Tila walang sumusunod sa kanya. Ngunit ang kanyang kutop ay patuloy na nagbababalang ng panganib. Sana naman walang mangyari ngayong gabi, bulong niya sa sarili habang nagmamadaling pumasok. Pagkapasok nilok niya ang pinto at isinara ang mga kurtina. Umupo siya sa gitna ng sala at binuksan ang kanyang laptop. Nang ikonekta niya ang USB, isang file ang lumitaw sa screen. Simple lang ang file nama ang katotohanan ni Miguel. Binuksan niya ang file. Isang video na kinunan mismo ni Miguel ang nagsimulang mag-play. Nabalot ng katahimikan ang silit, tanging ang tunog mula sa laptop ang pumapasok sa kanyang tainga. Sa video, nakaupo si Miguel sa isang maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Mabigat ang kanyang ekspresyon at maitim ang ilalim ng kanyang mamata. Mukha siyang isang taong may tinatakbuhan. Sa kung sinuman ang makakapanood ng video na ito, nakikiusap po ako. Nangingini ang boses ni Miguel. Kung napapanood niyo na po ito, malamang ay nasa panganib na ako. Malamang ay may mga taong susubukang pigilan ang paglabas ang video na ito. Pero parang awa niyo na po pakinggan niyo ang kwento ko. Napako ang tingin ni Clara sa screen at pinigil ang kanyang hininga. Ang tatay ni Marco Diaz ay hindi lang simpleng nagtatakip sa pambubuli ng kanyang anak. Base po sa aking nalalaman, sangkot din siya sa mas malalaking krimen. Ginagamit po nila ang mga mahinang estudyante sa eskwelahan para sa mga illegal na gawain tulad ng pagiging drug mule. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Itinuon niya ang buong atensyon para hindi makaligtaan ang masusunod na sasabihin. Tinakot po nila ako at sinabing,
Kapag nagsalita, ako sa pulis hindi nila titigilan si Papa. Doon ko po nalaman na si General Mateo Diaz sa ilalim ng proteksyon ang kanyang posisyon ang siyang nasa likod ng lahat ng ito. Sandaling huminto sa pagsasalita si Miguel. Basa ang kanyang nga mata at huminga siya ng malalim para pigilan ang kanyang emosyon. Noong gabing iyon sinubukan kong kumuhang ebidensya. Pero sa tingin ko ay may nakakita sa akin. Sinimulan na po akong habulin ni Marco at ng kanyang mga kaibigan. Kung mamatay man ako, hinding-hindi po iyon aksidente. Ito po ay, ang huling salita ni Miguel ay parang isang sigaw na umaling-aungaw sa video. Ito po ay pakpatay. Parang awa, Neo, na po ipaalam Neo sa mundo ang boses ko. Dun na tapos ang video. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig habang naramdaman ang paninikip ngang kanyang dibdib. Basa ng luha ang kanyang mapilik mata. Miguel, sinubukan mong ipaalam ang lahat bago ka mamatay pero walang nakinig sa iyo. Humikbi siya. Patawarin mo kami, Miguel. Ngunit ngayon may pagkakataon na siyang ipaalam sa mundo ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay. Agad niyang kinopya ang laman ng USB, in-encrypt ang nga file at in-upload sa cloud. Pagkatapos tinawagan niya si Mang Jose. Sinahanap ko na po ang ebidensyang iniwan mismo ni Miguel. Hindi po ito simpleng kaso ang school bullying. May kaugnayan po ito sa katiwalian, sa loob ang PNP at drug smuggling. Sandaling tumahimik si Mang Jose pagkatapos, ay sumagot sa pawas na boses. Ano na ang dapat nating gawing, Clara, dito? Po magsisimula ang lahat. Maghahain po ako ng urgent evidence submission sa korte. Titipunin ko po ang lahat ng materyales at hihilingin ng retrial. Clara, nanginginig ang kanyang boses ngunit may bahid ng pag-asa. Dahil sa'yo makakaroon ng pagkakataon si Miguel na sabihin ang katotohanan. Ito po ang huling laban para kay Miguel, sir. Ngunit may hindi pa siya alam. Ang laban na ito ay malayo pa sa pagtatapos. Kinabukasan nagtungo si Clara sa Hall of Justice. Buo na ang kanyang loop, dala ang lahat ng ebidensya. Ngunit pagdating niya ron hindi mga hukom o staff ng korte ang naghihintay sa kanya. Sa halip malapit sa entrance may dalawang lalaking nakaitim na suit. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya at naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Kilala nila ako. Dahan-dahan siyang naglakat na kukunwaring hindi sila napapansin. Ngunit nang papasok na sana siya, sa gusali hinarang siya ngang isa sa mga lalaki. Ati. Santos, sabi nito sa mahinang boses. Sandali lang. Kailangan nating mag-usap. Napalunok si Clara at naramdaman ang malamig na pawis. Iisang bagay lang ang paulit-ulit sa kanyang isipan kapag nahuli nila ako, mapapahamak din si Mang Jose. Paumanhin pero busy ako ngayon, matigas niyang sagot, sinusubukang lampasan sila. Ngunit hinawakan ng isa pang lalaki ang kanyang braso. Ngayon ang tamang oras para mag-usap, attorney. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo. Sa sandaling iyon sa likod ng salaming pintong korte nakita niya ang isang itim na sasakyan. Bahagyang bumaba ang bintana nito at may isang taong nakmamasid sa kanya mula sa loop. Ang tingin na iyon ay parang sa isang ahas. Hindi ito simpleng pananakot. Kaya nila akong patahimikin. Ngunit kinagat ni Clara ang kanyang labi. Hindi siya maaring sumuko. Ang boses ni Miguel ay umaaling-aungaw sa kanyang isipan. Kung ganon, patayin niyo ako rito, bulong niya habang iwinaksi ang kanilang nga kamay. Dadalhin ko ang katotohanan sa korte. Tumakbo siya papasok ng gusali. Musika. Ang kanyang masalita ay hindi basta bantalang. Ang kanyang desisyon na protektahan ang kalooban na kanyang kliyente hanggang sa huli ay nagtulak sa kanya sa isang sitwasyong hindi na niya maaring atrasan. Pagtakbo niya sa loop ng korte, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at mabilis na umakyat sa hagdan. Humihingal siya ngunit ang kanyang nga hakbang ay mabilis. Musika! Hindi ako susuko. Ipinangako niya sa sarili.
Tahimik sa loob ng korte. Ang malamig na marmol na sahig at mga pader ay tila nakatitik sa kanya ng walang ekspresyon. Walang matatakbuhan para humingi ng tulong. Dumiretso siya sa chamber ng hukom sa ikatlong palapag. Si Judge Ocampo ang nakatalaga sa kasong hinihilingan niyang retrial. Ngunit habang papalapit siya sa chamber lalong, lumalakas ang masama niyang kutob. Nakasara ang pinto ang chamber. Pinakalma niya ang sarili at maingat na idinikit ang tainga sa pinto upang pakinggan kung may tao sa loob. Ngunit walang anumang tunog. Hinawakan niya ang doorknob at itinulak ang pinto. Pagbukas ng pinto, pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Sa mesa sa kabilang dulo ang silid na kaupo ang hukom. Ngunit ang kanyang ulo ay nakayuko at hindi siya gumagalaw. Sa kanyang mesa may nakatayong tasaang kape at may itim na mansa sa ilalim nito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Judge, maingat siyang lumapit. Ngunit nang makalapit pa siya, kusa siyang napaatras. Ang hukom ay hindi na humihinga. Ang bahagyang marka sa kanyang ligay nagpapatunay kung paano siya namatay. Sinakal. Isang babala ang tumuno sa isipan ni Clara. Pinatay na rin nila ang hukom. Kinagat niya ang kanyang labi at mabilis na tiningnan ang paligid. Sa ibabaw ng mesa ng hukom nakakalat ang madokumento ng kaso ni Miguel na isinumita niya at ang ilan ay punit-punit. Malinaw na may naunang dumating dito upang sirain ang ebidensya. Ngunit sa sandaling iyon isang maliit na piraso ng papel sa gilid ng mesa ang nakakuha ng kanyang pansin. Lukot ang papel ngunit malinaw ang sulat kamay huwag, lumaban sa korte, may iba pang paraan. Hindi alam ni Clara kung ang hukom ang naksulat ng mensahe o kung iniwan itong ibabilang banta ngunit malinaw na isa itong babala. Nanginginig ang kanyang makamay habang isinilit ang papel sa kanyang bulsa at mabilis na tinipon ang mga natirang dokumento. Ngunit wala nang ligtas na daang limitado na angra lugar na maaari niyang puntahang. Paglabas niya Enge chamber, tumakbo siya sa pasilyo na parang may hinahabol. Mabilis ang kanyang magahakbangat kahit walang tunog na nagmumula sa likuran, malakas ang pakiramdam niyang may sumusunod sa kanya. Paglabas niya ang gusali, muli niyang nakita ang itim na sedan. Nakaparada pa rin ito malapit sa entrance at mula sa bintana dalawang lalaki ang patuloy na nagmamasid sa kanya. Mabilis na tumawid si Clara sa kalsada at kinuha ang kanyang telepono. Mang Jose, ako po ito. Narinig niya ang boses ni Mang Jose mula sa kabilang linya. Anong nangyari, Clara? Ayos ka lang ba? Puno ng pag-alala ang kanyang boses. Patay na po ang hukom. Nangingini ang boses ni Clara ngunit agad siyang nagpatuloy. Pinatay po ang hukom na may hawa sa kaso ni Miguel. Hindi po ito simpleng bagay lang. Sinusubukan nilang pigilan tayo sa pag-alam ng katotohanan. Sandaling katahimikan. Narinig niya ang pahinga ni Mang Jose. May sasabihin sana siya ngunit hindi niya mahanap ang masalita. Nagpatuloy si Clara, hindi na po natin ito malulutas sa korte. Kailangan po nating ilantad ang katotohanan sa ating sariling paraan. Sumakay siyan taksi at dumiretso sa piitan kung saan nakakulong si Mang Jose. Sa kanyang bag dala niya ang notebook at USB na iniwan ni Miguel at ang mga dokumentong nailigtas niya mula sa chamber. Kailangan niyang makita si Mang Jose. Siya ang sentro ng katotohanan ito at ang kanyang nga salita ay maaring magbago sa direksyon ng kaso. Pagdating sa piitan, agad siyang humiling na makausap si Mang Jose. Pagkatapos ng lahat ng proseso, dinala siya sa isang maliit na visiting room. Ang malamig na hangin sa loob ng piitan ay parang nasa loob ng isang puntot. Bumukas ang pinto at dahan-dahang pumasok si Mang Jose. Tiningnan niya si Clara ng may payat na mukha. Ngunit sa kanyang mga mata mayroon pa ring buhay, isang determinasyon bilang ama ni Miguel na lalaban hanggang sa huli. Sir, mahina niyang sabi, nasa malaking gulo po tayo. At hindi pa po ito tapos. Tahimik siyang pinakinggan ni
Inilabas ni Clara ang USB at mga dokumento mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Nandito po ang lahat ng ebidensya. Alam po ni Miguel ang tungkol sa katiwalian na may kinalaman sa drug smuggling at karahasan at iyon po ang dahilan kung bakit nila siya pinatay. Dahan-dahang inabot ni Mang Jose ang USB. Hinawakan niya ito at ipinikit ang kanyang mamata. Iniwan pala ni Miguel ang lahat bago siya umalis. Opo, tumango si Clara, at kailangan po nating ipaalam sa mundo ang katotohanan iyon. Iminulat niya ang kanyang nga mata. May mga luha ngunit matatag ang kanyang boses. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Huminga ng malalim si Clara at sumagot. Gagamitin po natin ang media. Nabigo po tayo sa korte, ngunit ang media ay isang sandata na hindi nila kayang kontrolin. Sa sandaling iyon, isang alarm ang tumunog mula sa labas ng piitan. Narinig ang magugulong yabag ng magwardiya at malinaw na mayroong patungo sa visiting room. Mabilis na isinili ni Clara ang magamit sa kanyang bag at sinabing, "Sir, kailangan po nating magtago muna. Pero ipangako niyo po anuman ang banta, hinding-hindi po kayo susuko sa kanila," tumango si Mang Jose. "Para sa anak ko wala akong kinatatakutan." Huling sulyap ang ibinigay niya kay Mang Jose. "Mananalo po tayo sa labang ito." Sa sandaling may kalat natin ang mensahe ni Miguel sa mundo, hindi na nila tayo mapipigilan. Hinawakan ni Mang Jose ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon ay magaspang ngunit sa loob nito ay may lakas para mabuhay. "Mag-ingat ka, Clara." Tumango si Clara at nakmamadaling lumabas ng visiting room. Pahakbang niya sa pasilyo, 2 gwardiya ang lumagpas sa kanya. Malinaw kung ano ang kanilang pakay, nungit na-encrypt at na-upload na niya ang laman ng USB sa isang online cloud. Oras na lang ang kalaban. Paglabas ang pitan, sinalubong siya ang hangin. Naisip niya nagsisimula pa lang ito. Ang boses ni Miguel ay patuloy na umaalingaw sa kanyang puso. "Ang pagkamatay ko ay hindi aksidente. Magdamag na tumakas si Ate Clara Santos. Wala siyang ligtas na lugar na matutuluyan sa pagitan na nagtataasang gusalinang. Maynila mula sa isang abalang kalsada patungo sa isang eskinita na susundan ng isa pang eskinita at ang dulo ay laging kadiliman. Ang malamig na hangin ay nagpapahirap sa kanyang pahinga at ang buong siyudad ay tila isang malaking bitak na sumasakal sa kanya. Saan na ako pupunta ngayon? Kakaunti lang ang mataong mapakatiwalaan niya. Ang mga pulis ay korap at ang korte ay hindi na niya kakampi. Ang galamay ngaso ni Miguel ay nakakalat sa buong Maynila, walang sinumang poprotekta sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado, habang hinahabol siya para pagtakpan ang lahat, mas lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Nakubli siya sa isang maliit na motel. Amoy amag ang silit at basa ang mga pader. Inilagay niya ang kanyang laptop sa maliit na mesa at muling binuksan ang USB ni Miguel. Kung hindi niya ito mahahawakan ng maayos, masasayang ang lahat. "Wala na akong gaanong oras," naisip niya habang kinakagat ang labi. Ngunit pagbukas niya ng laptop, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Mabilis niyang sinagot ang tawa. "Sir," mamadali niyang sabi. "Anong problema?" Kalmado ang boses ni Mang Jose ngunit may malalim na kalungkutan. "Clara, simula noong araw na iyon may isang damdamin na hindi ko mapigilan. Noong gabing namatay si Miguel, may ginawa akong hindi ko dapat ginawa." Napigil ang hininga ni Clara. May itinatagong pag-amin sa kanyang boses. "Sir, ano po ang ibig niyong sabihin?" Maingat niyang tanong. Huminga ng malalim si Mang Jose at nagpatuloy. "Noong gabing iyon, nang sabihin nilang aksidente ang pagkamatay ni Miguel, nagalit ako. Pinuntahan ko si General Diaz. Gusto ko siyang panagutin sa pagkamatay ng anak ko." Nabasak ang kanyang boses, ramdam ang bigat ng emosyon. "Wala akong balak na patayin siya.
Pero ang nasinabi niya habang pinagtatawanan ako ang dumurog sa akin. Noong gabing iyon, 1 taon na ang nakalipas umulan. Nakatayo si Mang Jose sa ilalim ng isang itim na payong nahihintay kay General Diaz. Nang pumasok ito sa parking lot ng isang mamahaling condominium sa Makati, nag-alap sa galit ang kanyang puso. Inihagis niya ang payong at nilapitan si Diaz. Anong ginawa mo sa anak ko? Hinawakan niya sa balikat si Diaz at inalog. Anong kasalanan ni Miguel para mamatay? Iritableng itinulak ni Diaz si Mang Jose. Inayos niya ang manggas ng kanyang damit at ngumisi. Ang kasalanan ng anak mo, hindi siya nanahimik. Dahil sa pakikialam, niya nangyari ito. Sa sandaling iyon nagdilim ang paningin ni Mang Jose. Tiningnan niya ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay. Isa itong maliit na balisong na natakbuhan niya habang inaayos ang nagamit ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit niya ito isinilit sa bulsa noong araw na iyon, ngunit ngayon nasa kamay niya na ito. Pinatay mo ang anak ko, dapat mo ring pagbayaran. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit hindi natakot si Diaz. Humarap ito at sinabing tingin mo matatakot mo ako? Matandang hukluban puno ngang kayabangan ang kanyang mga mata. Isa lang ang dahilan kung bakit namatay ang anak mo, dahil mahirap ka at walang kapangyarihan? Iyon ang nag-udyok sa kanya. Nilamon ng galit ang kanyang katinuan at nang matauhan siya, nakahandusay na si General Diaz sa sahig. Umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib at ang kamay ni Mang Jose ay may hawak paring duguan na kutsilyo. Pagkatapos nun sumuko agad ako sa pulis, mabigat na sabi ni Mang Jose. Inisip ko na paghihiganti iyon para kay Miguel, pero ngayon alam ko nang mali ang desisyong iyon. Hindi may babalik ng karahasan ang nawala sa anak ko. Umiyak si Clara habang nakikinig. Sir, hindi niyo po kasalanan iyon. Ginawa niyo lang po ang lahat bilang isang ama. Ngunit umiling si Mang Jose. Kung hindi ko pinatay si General Diaz, hindi ka mapapahamak ng ganito, Clara. Dahil sa akin isinusugal mo ang buhay mo para ipaglaban ito. Natigilan siya. Isang alarm ang tumunog sa kanyang laptop. Isang warning message na may sumusubaybay sa mga file sa kanyang cloud server. Alam na nila ang kanyang lokasyon. Wala ng oras. Mabilis niyang na-compress ang mga file at sinimulang ipadala sa pamamagitan ng encrypted email sa isang independent media outlet, isang organisasyong hindi kontrolado ng gobyerno. Ngunit mabagal ang upload at tinititigan niya ang screen habang nanginginig ang mga kamay. 67%, 73%, 79%, ngunit sa sandaling iyon may kumatok sa pinto ng kanyang motel. Mabibigat at mapanganib ang makatok. Lalong bumilis ang kanyang pahinga at ang kanyang puso ay parang lalabas sa kanyang dibdib. Ati, Santos, buksan mo ang pinto, isang mababang boses ang narinig mula sa labas. Nandito kami para tulungan ka. Tulungan, na pangisi siya. Alam niya kung saan siya dadalhin ng tulong na iyon. Lalong lumakas ang makatok at muli niyang tiningnan ang laptop. 92%, 97%. 100%. Kumpleto na ang file transfer. Hinawakan niya ang kanyang bag at tumakbo sa bintana. Sa kabutihang palat na kaharap ito sa kalsada at ang taas ng ikalawang palapag ay kaya niyang talunin. Binuksan niya ang bintana at tumalon. Ang tunog ng nabasak na salamin ang pagbaksak sa semento, masakit ngunit hindi siya huminto. Bumangon siya kahit paika-ika at mabilis na tumakas. Ang ngayabak at mura sa likuran niya ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa kadiliman. Nagawa niya. Ang katotohanan ni Miguel ay lalabas na sa mundo, ngunit ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang bukang liwewe sa Maynila ay sumisikat sa gitna ng malamig na katahimikan. Nagsisimula nang humawi ang kadiliman, ngunit ang paligid ni Ate Clara ay tila nababalot pa rin ng isang maitim na anino. Basang-basa ang kanyang damit habang tumatakbo sa isang maliit na eskinita. Ilang oras na siyang hinahabol, hindi man lang makahinga ng maayos,
mabigat ang bawat hakbang niya sa basang semento. Ngunit napilitan siyang huminto. Sumandal siya sa isang poste para habulin ang kanyang hininga at tiningnan ang paligid. Tahimik ang eskinita. Mukhang nawala niya ang nga humahabol sa kanya. Kailangan kong magtiis pang ilang oras, sabi niya sa sarili habang kinukuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Paubos na ang baterya ngunit may kailangan siyang kumpirmahin. Ang status ng file na in-upload niya sa cloud ay transfer complete. Nangalit ang kanyang ngipin at huminga siya ng maluwag. Ang katotohanan ni Miguel ay naipadala na sa independent media, ngunit alam niyang hindi sila titigil. Siguradong magsisimula na ang kanilang ganti. Ilang oras ang lumipas, nagtago siya sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa isang sulok ng Quezon City. Para hindi matunton, pinatay niya ang kanyang telepono at tinakpan ng kurtina ang bintana. Isang andap-andap na ilaw lang ang nagbibigay liwanag sa silid. Naupo siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Nagtagumpay siyang ikalat ang katotohanan, ngunit hindi niya sigurado kung makakaligtas siya. At noon biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang nasa screen. Nanginginig ang kanyang makamay. Dapat ko bang sagutin, ngunit alam niya sa kanyang sarili na dapat. Huminga siya ng malalim at pinindot ang answer button. Hello, sandaling katahimikan. Pagkatapos isang mababa at malamig na boses ng lalaki ang narinig. Ati, Santos, matibay ka talaga. Kahanga-hanga. Kusang kumuyom ang kanyang kamao. Sino ka? Bahagyang tumawa ang lalaki. Hindi mo na kailangang malaman ang pangalan ko. Ang mahalaga, binibigyan ka namin ng huling pagkakataon. Makipagkita ka sa amin ngayon. Pumunta ka sa isang lumang kapihan malapit sa Quiapo Church sa loob ng isang oras. Bakit ko kayo kailangang makita? Matigas ang kanyang boses, ngunit alam niyang nanginginig siya. Alam na naming ikinalat mo ang katotohanan ni Miguel. Malamig at mapanganib ang boses ng lalaki. Pero alam mo rin na hindi iyon sapat. Marami kaming paraan para paktakpan ang isyong iyan. At anong gayon nanyang galitong mga ngipin ni Clara? Huminto sandali ang lalaki bago binitiwan ang kanyang huling nakamamatay na salita. Kung iniisip mo ang kalagayan ni Mang Jose Cruz, mas matalinong makipaugnayan ka sa amin. Sa sandaling iyon halos maputol ang hininga ni Clara. Anong ginawa ninyo kay Mang Jose? Wala pa, sa ngayon. Pero kung hindi ka, darating oras na lang ang bibilangin bago lumabas ang balita na namatay siya sa isang aksidente sa loob ng Bilibid. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono. Nga demonyo kayo, nasa iyo ang desisyon. Wala ka ng maraming oras. At ibinaba ang tawag. Matagal na hindi gumalaw si Clara. Ang kanyang buong katawan ay parang dinadaganan ng mabigat na kawalan ng pag-asa. Nasa panganib si Mang Jose. Isinugal niya ang lahat para ilantat ang katotohanan, ngunit napakabigat ng kapalit. Kung sasaktan nila si Mang Jose, wala siyang magagawa. Ngayon kailangan niyang magdesisyon mag-isa. Susundin ba niya ang kanilang gusto o lalaban siya hanggang sa huli? Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pag-alinlangan. Si Mang Jose ang tumulong sa kanya na marating ang puntong ito, ang taong lumaban at hindi sumuko para sa kanyang anak. Hindi niya ito maaring talikuran. Miguel, para sa tatay mo gagawin ko ang lahat. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng pinto. Sa isang lumang kapihan malapit sa Quiapo Church, 10 minuto siyang mas maagang dumating. Kakaunti ang tao sa loob. Umupo siya sa isang sulok at pinakmasdan ang paligid. Nasaan sila? Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasuit. Agad siyang nakita ng isa at lumapit. Ati Santos, sabi nito habang umupo. Salamat sa pagpapanatiling ligtas sa sarili mo. Masama niya itong tiningnan. Diretsuhin niyo na ako. Anong balak niyong gawin kay Mang Jose? Nawala ang ngiting lalaki. Nakasalalay iyan sa desisyon mo. Simple lang ang gusto namin.
Itigil mo na ang lahat ng ito, burahin mo lahat ng kopya ng ebidensya at sisiguraduhin naming magiging ligtas si Mang Jose Cruz. Hindi naniwala si Clara, ngunit sa sandaling ito, ang pagtanggi ay direktang maglalagay sa buhay ni Mang Jose sa panganib. Kumuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Kung buburahin ko ang file, palalayain niyo ba talaga si Mang Jose? Pilit niyang pinakalma ang nanginginig na boses. Dahan-dahang tumango ang lalaki. Tutuparin namin ang aming pangako. Ngunit habang tinititigan niya ito, naisip niya hindi sila tutupat sa pangako. Kapag umatras ako, papatayin din nila si Mang Jose. Naunawaan na niya ang kanilang maggalaw. Agad siyang nakpasya. Sige, tinatanggap ko ang kondisyon. Isang ungiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Matalinong desisyon, attorney. Ngunit may hindi siya alam. Mayroon ng kasunod na plano si Clara. Noong gabing iyon, nagpanggap siyang binubura ang file, ngunit inilipat niya ang lahat sa isang masecure na server. Kasabay nito, nagpadala siya ng isang encrypted na mensahe sa news desk ng media outlet. Kapag may nangyari sa akin, automatikong ilatala ang lahat. Nakatayo na si Clara sa bingit ng bangin, ngunit may tiwala siyang hindi siya mahuhulog. Sinimulan na niya ang kanyang huling sugal. Ngunit kung magtatagumpay ba ito o kung sila ni Mang Jose ay maglalaho sa kamay ng kanilang magkaawe, ay walang nakakaalam. Lumalalim na ang gabi sa Maynila. Mula sa bintana, ang siyudad ay puno pa rin ng mailaw at ingay, ngunit para kay Ate Clara, lahat ng iyon ay malabo. Kung hindi ako mananalo sa labang ito, katapusan na ang lahat. Nakakuyom ang kanyang makamay habang nakaupo sa isang silya. Isang oras na ang nakalipas, nagpanggap siyang sumunod sa kanilang usapan. Ipinaalam na tuluyan na niyang binura ang file mula sa cloud. Ngunit isa lang iyong palabas. Mas pinatibay niya ang koneksyon sa media. At ang file ay nakakalat na sa maraming lugar, naka-encrypt. Ngunit walang garantiya na maniniwala sila. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nanlamig ang kanyang katawan. Sinubukan niyang manatiling kalmado at sinagot ang tawag. Ate Santos, nabura mo na ba ng maayos ang file? Ang pamilyar na boses ng lalaki. O, ginawa ko na ang lahat ng pinapagawa ninyo, matatak niyang sagot. Ngayon, protektahan niyo si Mang Jose tulad ng ipinangako ninyo. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ang boses ng lalaki ay tila lumambot, siyempre, pero kailangan naming kumpirmahin. Para malaman kung hindi ka nagsisinungaling. Kumabog ang dibdib ni Clara, ngunit kalmado pa rin si Yang sumagot. Kung gusto niyo, tingnan niyo mismo ang computer ko ngayon. Binura ko na ang lahat. Mabuti. Tumawa ang lalaki. Kung ganun, maghintay ka lang. Tatawagan ka namin kapag tapos na ang verification. Pagkatapos neng tawag, huminga ng malalim si Clara at ipinikit ang mga mata. Alam niyang hindi pa rin sila nagtitiwala. Mataas ang posibilidad na kikilos sila agad. Samantala sa New Bilibid Prison, tensyonado ang kapaligiran. Paglabas ni Mang Jose sa visiting room, mabigat ang kanyang mahakbang pabalik sa kanyang selda. May kakaibang nangyayari sa loob ng pitan. Nitong mga nakaraang araw, napansin niyang mas mahigpit ang pagbabantay sa kanyang mga gwardiya na parabang sinusubaybayan ang bawat kilos niya. Sa kanyang selda, naupo siya sa sahig at tiningnan ang litrato ni Miguel. Miguel, anak, tama ba ang ginagawa ko? Bulong niya. Ang desisyon ko ba ay makapagiligtas sa ating lahat? Ngunit habang abala siya sa pag-iisip, may narinig siyang magayabak sa labas na kanyang selda. Mabibigat at pare-pareho ang tunog. Agad siyang kinutuban. At lumitaw ang dalawang gwardiya. Cruz, malamig na sabi ngang isa. Kailangan ka sa isang urgent medical check-up. Sumama ka. Nakita ni Mang Jose sa kanilang mata na may mali. Hindi ito simpleng check-up. Nakatubili siya. Check-up ngayon, anong? Meron, ngunit hindi sumagot
ang nga guwardiya. Sa halip hinawakan nila ang kanyang mabraso at pilit siyang inilabas, gusto niyang lumaban ngunit ubos na ang kanyang lakas. Kinalatkat siya sa pasilyo. Ang mapreso sa kabilang selda ay nakbubulungan habang tinitingnan siya. Ilang minuto ang lumipas dinala siya sa infirmary ng piitan. Mas tahimik ito kaysa karaniwan. Walang doktor o nurse. Sa halip isang lalaking nakaswit ang naroon. Ang kanyang mamata ay walang emosyon at may hawak siyang isang sobre. Matagal din tayong hindi nakita Jose Cruz, sabi nito habang lumalapit. Nang makita siya ni Mang Jose nanigas ang kanyang mukha, ang lalaking ito ay isa sa matauhan ni General Diaz na humawa sa investigasyon ng pagkamatay ni Miguel. Ang pagbabalik niya ay hindi magandang senyales. Bakit niyo ako dinala rito, mahinang tanong ni Mang Jose. Ngumisi ang lalaki at binuksan ang sobre. May dokumentong kailangan niyang pirmahan. Simple lang ang kapalaran mo. Pirmahan mo ito. Kapag ginawa mo agad na ipagpapaliban ang iyong sentensya at makakingligtas ang iyong apo. Apo. Sa isang salitang iyon parang dinuro ang puso ni Mang Jose. Ang naisang pamilya ni Miguel. Gagamitin pa nila ang bata para sa kanilang pananakot. Ang apo ko, nangalit ang kanyang ngangipin. Ito ay isang affidavit na nagsasabing binabawi mo ang lahat ng iyong sinabi at inaamin na kasinungalingan lang ang maito. Inilapag ng lalaki ang papel sa harap niya. Pirmahan mo ito at matatapos na ang lahat. Hindi na rin malalagay sa panganib ang apo mo. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Jose. Kapag pinirmahan niya, ito lahat ng katotohanan ay muling matatabunan ng kadiliman at ang hustisya para kay Miguel ay habang buhay na makakalimutan. Ngunit para sa kaligtasan ng kanyang apo, kailangan ba niyang gawin ito paulit-ulit niyang tinanong sa sarili. At noon lumitaw ang mukha ni Miguel sa kanyang isipan. Ano ang huling hiling ni Miguel? Ang malaman ang katotohanan hanggang sa huli, hindi ba? Dahan-dahan siyang tumingala. Sa tingin mo ba pagkakatiwalaan ko kayo na nananakot sa apo ko? Nawala ang ngiting lalaki at malamig niya itong tiningnan. Nasa iyo ang desisyon, Cruz. Kung mali ang desisyon mo, mapapahamak ang apo mo. Sa sandaling iyon kumuyom ang kamao ni Mang Jose. Kalmado siyang nagsalita. Ginagamit niyo ang apo ko para takutin ako. Talagang wala kayong mga puso. Huling babala. Muli nitong inalok ang papel. Ngunit umiling si Mang Jose at itinabi ang dokumento. Pinatay niyo si Miguel at ngayon pati ang apo ko ay tinatakot ninyo. Hindi ko kayo pagkakatiwalaan. Nagdilim ang mukhang lalaki. Sumanyas ito sa mga guwardiya. Kung ganon, Cruz, kailangan ka naming kumbinsihin sa ibang paraan. Lumapit sa kanya ang magguwardiya. Hinawakan nila siya at pilit na inihiga sa isang kama. Nagpumiglas siya ngunit napigilan siyang dalawang guwardiya. Sa sandaling iyon kumuha ang lalaki ngang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Tapos na ang lahat, ang boses ngang lalaki ay mababa at malamig. Ipinikit ni Mang Jose ang kanyang mamata. Ngunit sa kanyang puso may natitirang paniniwala na mananaig ang katotohanan. Miguel, anak dito na ako titigil. Pero ang katotohanan mo ay tiyak na malalaman ng mundo. Nang ididikit na sana ang karayom sa kanyang braso, biglang bumukas ang pinto ng infirmary. Tigil, may malakas na sumigaw. Malakas na bumukas ang pinto ng infirmary at dalawang guwardiya ang natigilan sa labas. Ang boses na sumigaw ng tigil ay mabigat at puno ng awtoridad. Nang lumingon sila sa pinto, naramdaman ni Mang Jose ang paktibo ang kanyang puso habang nakikita ang hiringgilya na babaksak na sana sa kanya. Sino-sino ang dumating para iligtas ako? Sa pintuan nakatayo ang pinuno ng seguridad ng piitan, si Chief Acosta. Matangkat at nakasuot ng mayos na uniforme, ang kanyang mahigpit na ekspresyon ay nanaig sa lahat ng nasasilid. Sa likod niya pumasok ang mga karakdagang armadong guwardiya.
Ang kanilang mata ay nakatutok sa lalaking nakasweet. Anong ginagawa ninyo? Rito malamig na, tanong ni Chief Acosta. Bakit ninyo dinala ang isang preso sa infirmary sa ganitong oras? Nagulat ang lalaking nakasweet, ngunit mabilis na bumalik sa pagiging kalmado. Isa lang itong health check-up. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mang Jose. Ang mga health check-up ay isinasagawa ayon sa aming records, pinutol siya ni Chief Acosta. Pero nakapagtataka bakit walang nakalistang schedule para sa infirmary ngayon. Sandaling natigilan ang lalaki ngunit mabilis na ngumiti. Siguro ay isang administrative error lang. Huwag na nating palakihin ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi pinansin ni Chief Acosta ang kanyang sinabi at tiningnan ang kamay na may hawa na hiringgilya. Mabilis niyang inagaw ito at ibinigay sa isa sa kanyang tauhan. Ipasuri ang laman nito. Nawala ang ngiting lalaki. Napagtanto niyang napapaligiran na siya armadong guwardiya. Habang tumitindi ang tensyon, umatras siya. Kailangan kong makaalis dito. Naging matalas ang kanyang mata. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa bulsa. Telepono. May paraan siyang humingi ng tulong. Ngunit napansin ito ni Chief Acosta. Huwag kang gagalaw. Malinaw ang kanyang utos at natigilan ang lalaki. Sa sandaling iyon, isa pang gwardiya ang nagmamadaling pumasok. May hawak siyang radyo at puno ng tensyon ang kanyang muha. Chief, may mahalagang balita po. May warning signal mula sa labas. Bahagyang kumunot ang nuni Chief Acosta. Anong babala? Huminga ng malalim ang gwardiya at sumagot. Ilang independent media outlets sa Maynila ang sabay-sabay na naglabas ang expose tungkol sa kaso ni Miguel Cruz Katiwalian sa loob ng PNP drug smuggling at ang pagkakasangkot ni General Mateo Diaz. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang silit. Namutla ang lalaking nakasuit. Sigurado nang nagtagumpay si Clara. Tapos na ang lahat, naisip niya, ngunit agad na may pumasok na ibang ideya. Pero may oras pa para pigilan siya. Mabilis siyang nag-isip. Ang sitwasyong ito ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Kung lalabas tayo, ngayon maayos pa natin ang lahat. Ngunit hindi nakinig si Chief Acosta. Dahan-dahan niyang tiningnan si Mang Jose. Nakatayo na si Mang Jose mula sa kama, inaalalayan ng magwardiya. Payat ang kanyang mukha ngunit matatak ang kanyang tindig. Sir, ayos lang po ba kayo? Maingat na tanong ni Chief Acosta. Tumango si Mang Jose. Dahil sa inyo hindi ako namatay. Naintindihan ng lalaking nakasweet na wala na siyang magagawa, magsasalita, sana siya ngunit inunahan siya ni Chief Acosta. Ikulang ang taong ito at imbestigahan ang lahat ng kanyang communication records para matukoy kung sino ang nasa likod niya. Habang kinakalatkat siya gagwardiya, nagpumiglas ang lalaki at sumigaw. Hindi niyo alam ang ginagawa ninyo, magiging isang malaking sakuna ito para sa inyong lahat. Ngunit ang kanyang sigaw ay umaling-aungaw lang sa pasilyo. Samantala sa parehong oras nakaupo pa rin si Clara sa kama sa kanyang malit na boarding house. Sa screen ng laptop makikita na ang impormasyong in-upload niya ay kumakalat na sa daan-daang lugar. Ang katotohanan ni Miguel ay nakarating na sa mundo, ngunit hindi pa siya nakakampanta. Hindi niya alam kung ano ang huling gagawin ng makalaban. At noon muling tumunok ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi isang hindi pamilyar na numero kundi isang tawag mula sa pitan ni Mang Jose. Hello, nanginginig ang kanyang boses ngunit may pag-asa. Narinig ang boses ni Mang Jose mula sa kabilang linya. Pagod ang kanyang boses ngunit may kakaibang ginhawa. Clara, nagtagumpay ka. May namumuong luha sa kanyang mata, bahagya siyang ngumiti. Kayo rin po, sir, nagtagumpay kayo. Ngayon malalaman ng buong mundo ang katotohanan tungkol kay Miguel. Sandali siyang hindi nakapagsalita, tila dinadaig ng emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali, halos hindi niya masabi ito, na siguro ang huling regalo na may bibigay ko kay Miguel.
Ngunit matatak na sumagot si Clara. Hindi pa po ito tapos. May mga tao pa pong dapat menagot. Sisiguraduhin po nating mapaparusahan si General Diaz at ang lahat ng sangkot. Ipinikit ni Mang Jose ang kanyang mata. Ang mabigat na pasanin ng pagkakasala ay unti-unting gumaan. Salamat, Clara. Siguradong pasasalamatan ka rin ni Miguel. At noon gumawa si Clara ng isang pangakong hindi niya malilimutan. Ako po ang magtutuwid sa pagkamatay ni Miguel at sa inhustisya sa inyo anuman ang mangyari. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Pagkatapos ang tawag, isang biglang tunog ng humaharurot na gulong ang narinig sa labas. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng boarding house at dalawang lalaki ang bumaba. Pamilyar ang kanilang mga kilos. Sila ang mga taong ipinadala para tapusin siya. Dumating na sila. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas sa kabilang bintana. Tumakas siya ngunit sa pagkakataong ito hindi lang para sa sarili niya, kundi para protektahan ang katotohanan ni Miguel magpakailanman. Ang ngayabag at mura sa labas ay papalapit ng papalapit ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi na natitinag, hinding-hindi nila may lilibing ang katotohanan. Malamig na parang yelo, ang hangin sa bukang liweweing Maynila, mabilis na tumakbo si Ate Clara sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang makayabak ay tumatalsik sa makanatayong putik at ang kanyang hainaka ay halos maubos hunat hindi siya marang humanto. Ang ngayabak at matatalas na utos mula sa likuran ay papalapit ng papalapit. Doon siya nagpunta sigaw nga lalaki at lumiko siya sa isa pang eskinita. Nakakalat namga diaryo at basurahan ang humaharang sa kanyang daan ngunit pilit niyang pinanatili ang balanse. Kailangan kong makatakas. Ngunit ang kanyang puso ay nasa sugdulan na at ang kanyang mabinti ay bumibigat na. Huminto siya sandali sumandal sa isang pader para habulin ang hininga. Tumutulo. Ang pawis sa kanyang at ang kanyang damit ay basang-basa na. Ngunit ang kanyang mata ay buhay pa rin. Miguel, si papa mo at ako hindi kami susuko rito. Muli siyang lumingon-lingon naghahanap ng paraan para makatakas. Samantala sa isang itim na SUV, isang lalaki na may hawak na radyo ang nakatanggap ng ulat. Ang abogada ay tumatakbo ngayon sa silangang eskinita. Nanigas ang kanyang mukha. Wala na siyang matatakbuhan. Palibutan siya agad. Bumukas ang pinto nga SUV at mga armadong lalaki ang mabilis na kumalat sa mga eskinita na parang mga mangangasong pumapalibot sa kanilang biktima. Nakubli si Clara sa likod ng isang maliit na pader. Ang kanyang puso ay parang sasabog at ang kanyang isipan ay puno ng iba't ibang ideya. Anong gagawin ko kung magpapatuloy, ako mahuhuli nila ako. Ngunit noon nakita niya ang isang maliit na bakal na pinto. Kinakalawang na ito ngunit bukas. Dun, mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok. Isa itong lumang bodega. Ang loob ay puno na makascrap material, alikabok at makakahon. Ang ilaw ay aandap-andap na tila anumang oras ay mamamatay. Sumandal siya sa isang pader huminga ng malalim at sinubukang mahanap ngang labasan ngunit wala. Walang matatakbungan. Ito na ang katapusan bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya maaring sumuko. Kinuha niya ang laptop mula sa kanyang bag at nagsimulang mahanda ang huling mensahe. Kahit mamatay siya ang natitirang katotohanan ay dapat may kalat. Mabilis siyang nag-type sinusubukan nila akong pigilan. Ngunit ang katotohanan ay kumalat na at lalaban ako hanggang sa huli. Ipinadala niya ang mensahe sa isang encrypted server at huminga ng malalim. Ang mayabag sa labas ay papalapit na. Alam naming nandiyan kabuksan mo ang pinto sigaw ng mga lalaki habang malakas na kinakalampak ang pinto. Ang bakal na pinto ay yumanik at sa gitna ng tumitinding tensyon umupo si Clara sa sahig at ipinikit ang mga mata. Baka dito na nga magtatapos ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon umaling-awngaw sa malayo ang tunok nga sirena ang pulis. Nagulat siya at iminulat ang nga mata. Ang tunok ay papalapit ng papalapit. Pulis may sumigaw.
Umatras na tayo utos ng isa pa. Narinig ni Clara na papalayo ang kanilang nga boses at huminga siya ng maluwag. Ngunit kasabay nito nagtaka siya. Bakit may pulis dito hindi siya huminging tulong? Malinaw na may tumawag sa kanila. Sino? Sumilip siya sa siwang ng pinto. Ang malalaki ay naglalaho na at mga sasakyan ng pulis ang humaharang sa eskinita, ang kanilang mailaw ay tumatagos sa kadiliman. At noon isang lalaki ang bumaba mula sa isang patrol car. Si Chief Acosta mula sa pitan. Mabilis siyang nilapitan ni Chief Acosta. Ati, Santos, ayos lang po ba kayo? Hinawakan niya ang kamay nito habang tumatayo. Paano niyo po nalaman ang lugar na ito? Si Mang Jose po ang tumawag sa akin, matatag na sabi ni Acosta. Naramdaman niyang mapapahama kayo. Matapos naming matuklasan ang isang listening device, sa loop ng piitan agad niyang ipinaalam sa akin ang lahat. Naluha si Clara. Si Mang Jose. Iniligtas niya ako. Mabilis siyang dinala ni Acosta sa isang ligtas na lugar. Huwag na po kayong lumaban ng mag-isa. Tutulungan po namin kayo. Isang oras ang lumipas sa isang safe house. Sa labas ng Maynila nakabalot ng kumot si Clara habang nakaupo sa sofa. Bukas muli ang kanyang laptop at daandang news alerts ang lumalabas. Katiwalian sa PNP. Nabunya connection ni General Diaz sa krimen, lumabas kaso ni Miguel Cruz bubuksan muli. Ang ma-headline na ito ang nangingibabaw sa mga news portal. Ipinikit niya ang mamata at huminga ng malalim. Miguel, nagtagumpay tayo. Ngunit hindi pa ito tapos. Seryosong sinabi ni Chief Acosta, tumatakas si General Diaz. Pero mahuhuli rin siya. Tutulungan po namin kayo hanggang sa huli para mailabas ang lahat at makamit ang hustisya. Tumanggo si Clara. Hanggat hindi ganap na malilinis ang pangalan ni Miguel, hindi ako titigil. Muling naalap ang determinasyon sa kanyang mamata. Ang laban hanggang ngayon ay simula pa lamang. Ang tunay na hustisya ay hindi pa nila nakakamit. Sa buong Maynila nakdulot ng kaguluhan ang nabunyak na katotohanan. Sunod-sunod ang balita tungkol sa katiwalian ng mga mataas na opisyal ng pulisya, ang drug smuggling at ang malagim na pagkamatay ni Miguel Cruz. Si General Mateo Diaz ay nagtatago at isang malawakang manhunt ang inilunsad ng pulisya. Sa PNP headquarters dumalo si Ati Clara sa isang mahalagang pulong. Hawak ng bagong investigation team ang lahat ng ebidensya laban kay Diaz, ngunit kung hindi siya mahuhuli, hindi matatapos ang kaso. Kailangan natin ng lead kung saan siya nagtatago, sabi ng pinunungan team. Hindi natin maialis ang posibilidad na may tumutulong sa kanya mula sa loob. Pagkatapos ang pulong naiwan, si Clara nag-iisip. Magtatago si Diaz sa mga taong pinakakatiwalaan niya. Sino kaya sila? Muli niyang sinuri ang notebook ni Miguel at ang mga lumang tala. Ang malugar kung saan lihim na nakpupulong si Diaz, ang mahotel na madalas niyang puntahan, unti-unting nakabuo ang isang puzzle sa kanyang isipan. At noon, isang mahalagang detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Bodega sa Pasig. Sa isa sa mga huling tala ni Miguel nakasulat, Papa, madalas magpulong si General Diaz sa isang abandonadong bodega sa Pasig. Parang may mahahalagang bagay na nangyayari doon. Agad na tinawagan ni Clara si Chief Acosta. Sir, may posibilidad na nasa isang bodega sa Pasig si Diaz. Baka hinagamit niya itong tagwan. Sige. Kikilos kami, agad, matatag na sagot ni Acosta. Sa isang luma at abandonadong industrial park, sa Pasig nakahilera ang nga sira-sirang pabrika at bodega. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumahimik ang paligid. Isang special team na pinamumunuan ni Chief Acosta ang maingat na pumalibot sa bodega, kasama nila si Clara. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Kung nandito si Diaz, hindi na siya dapat makatakas. Lahat sa posisyon utos ni Acosta, hinarangan ng team ang lahat ng labasan. Madilim sa loob ng bodega. At noon isang maliit na ilaw ang kumislap.
May taong may hawak na flashlight. Si Diaz, halatang tensyonado nag-impake siyang madokumento. May hawak siyang bag na puno ngang pera at pekeng pasaporte malinaw na plano niyang tumakas palabas ng bansa. Nangalit ang ngipin ni Clara. Hindi ka makatakas ng ganon kadali. Sumanya si Acosta at dahan-dahang lumapit ang team. Ngunit si Diaz ay isang tusong tao. Nakaramdam siyang panganib, bigla siyang lumingon at tumakbo papunta sa likurang pinto. Hinto sigaw ni Acosta. Ngunit hindi uminto si Diaz. Desperado siyang gitumakas. Kusang hinabol siya ni Clara. Isa lang ang nasa isip niya, hindi ko maaring palakpasin ang taong pumatay kay Miguel. Isang mabilis na habulan ang naganap. Pagod na si Diaz ngunit hindi siya tumitigil. Ngunit hindi rin sumuko si Clara. Sa huli na sukol siya sa isang pader. Wala na siyang matatakbuhan. Humarap siya kay Clara, ang mukha ay puno ng pawis, at takot ngunit mayabang pa rin. Ati. Santos humihingal niyang sabi. Hindi ko akalaing hahabulin mo ako hanggang dito. Nandito ako para pagbayarin ka sa ginawa mo kay Miguel. Ngumisi si Diaz. Sa tingin mo makukulong mo ako, huli na. Ang sistema ay patuloy nalilihanga, nga taong tulad ko. Siguro nga lumapit si Clara. Pero hindi nito binabago ang katotohanan dito ka magtatapos ngayon. Sa sandaling iyon kinuha ni Diaz ang isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Clara. Sandaling napigil ang hininga niya ngunit hindi siya umatras. Kung gusto mong tapusin ito ng ganito, sige, barilin mo ako, diretsahan niya itong tiningnan. Pero tandaan mo, kahit mamatay ako, kumalat na ang katotohanan. Walang magbabago kahit patayin mo ako rito. Nangingini ang kamay ni Diaz ngunit ang determination sa mga mata ni Clara ay napabigat sa kanyang kamay. At noon narinig ang boses ni Chief Acosta. Diaz, ibaba mo ang baril. Nang lumingon si Diaz, mabilis na inagaw ni Clara ang baril. Huli na ang lahat, dumating ang matauhan ni Acosta at pinosasan si Diaz. Sa wakas tapos na. Ilang minuto, ang lumipas, dinala na siyang sasakyang ng pulis. Huminga nang malalim si Clara at ipinikit ang mamata. Ang mukha ni Miguel ang lumitaw sa kanyang isipan. Miguel ang taong nagpahirap sa iyo, hindi na makakatakas. Nung madaling araw, tinawagan niya si Mang Jose. Sir, nahuli na po si General Diaz. Tapos na po ang lahat. Ang boses ni Mang Jose sa kabilang linya ay garalgal sa pagiyak. Salamat, Clara. Maraming salamat. Pinigilan niya ang kanyang luha. Tinupad po natin ang pangako natin para kay Miguel. Ngunit sa kanyang puso mayroon pa ring puwang. Nakapagiganti sila ngunit hindi nababalik si Miguel. Ang natitira na lang ay ang pagtatatak ng tunay na hustisya. Ang bukang liwewe sa Maynila ay basang ulan. Mabigat ang hangin ngunit ang buong siyudad ay nag-alap dahil sa nabunyak na katotohanan. Ang balita ng pagkakahuli kay General Diaz ay mabilis na kumalat at lahat ng kanyang krimen ay isa-isang nailantat. Nagkaroon ng press conference at ang PNP chief ay humingi ng paumanhin sa buong bansa. Inako namin ang responsibilidad sa hindi pagpigil sa mga krimen ni General Diaz. Titiyakin ng bagong investigation team na mananagot ang lahat ng sangkot. Ngunit hindi naniwala si Clara sa mga salitang iyon. Nakita niya kung gaano kabulok ang sistema. Ang nakikitang pag-iwasan ng tingin ng mamataas na opisyal sa press conference ay sapat na. Hindi pa ito ang tunay na tagumpay. Ilang araw ang lumipas sa New Bilibid Prison, nakaupo si Mang Jose sa visiting room. Payat ang kanyang mukha ngunit payapa ang kanyang mamata. Nang pumasok si Clara, bahagya siyang ngumiti. Ngumiti rin si Clara, ngunit may bahid ng lungkot. Sir, haharap na po sa korte si General Diaz. Lahat ng ginawa niya kay Miguel ay nalantat na. Hirap niyang sinabi. Nakamit na po natin ang katotohanan ng matagal nang inaasam ni Miguel. Tahimik na nakinig si Mang Jose. Tumango siya.
Salamat Clara. Kung wala ka baka nawala na lang ako rito. Hinawakan niya ang kamay nito. Pero kailangan niyo na pong lumabas dito. Lahat ng maling hatol ay babaliktarin na. Sa retrial mapapalaya na po kayo. Ngunit marahang tinanggal ni Mang Jose ang kanyang kamay. Mas mahalaga ang nagawa ko kaysa sa paglaya. Dinala ako rito ngang konsensya ko sa hindi pagprotekta kay Miguel. Ang pagpatay ko kay General Diaz ay sarili kong pahihiganti. Hindi mabubura ang lahat ng iyon. Naluha si Clara. Hindi niyo po kasalanan iyon. Si Diaz et ang bulok na sistema ang nagtulak sa inyo. Ngunit umiling siya. Ako ang ama ni Miguel. Ang katotohanang nabigo akong protektahan siya ay hindi magbabago. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Clara. Hindi gugustuhin ni Miguel na ganito ang isipin niyo. Ang gusto niya ay malaman ang katotohanan at makita kayong mabuhay ng maayos, tumahimik si Mang Jose. Tinitigan niya si Clara ng diretso. Siguro nga may dahilan pa para mabuhay ako sa labas. Pero bilang isang amang nawalan ng anak, pakiramdam ko ay nawala na rin ang lahat sa akin. Wala nang masabi si Clara para kumbinsihin siya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang desisyon ni Mang Jose ay buwana. Araw ngang retrial, puno ang tao-ang korte. Dumating na ang sandaling magpapasya sa kapalaran ni Mang Jose. Bago ibigay ang hatol, binigyan siya ngang hukom ngang pagkakataong magsalita, dahan-dahan siyang tumayo. Kagalang-galang na hukom at sa lahat ng naririto mayroon po akong sasabihin. Walang panginginig sa kanyang boses. Pinatay ko po si General Diaz. Ang desisyong iyon ay nakmula sa galit at kawalan ng pag-asa at pinagsisisihan ko po iyon. Ngunit may isang bagay akong hindi pinagsisisihan, ang paglaban, para malaman ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ang aking anak sa isang hindi makatarungang paraan. Huminto siya sandali. Ang pagpatay ko kay Diaz ay isang krimen sa batas, ngunit ang sistema nilang nagtulak kay Miguel sa kamatayan ay mas malaking kasalanan. Hindi ko po hinihiling na lumabas dito. Kung kailangan kong manatili sa kulungan, iyon po ang aking responsibilidad. Ngunit sana, baguhin ang sistemang ito para wala ng magulang na dumanas ng ganitong sakit. Nagbulungan ang mataw. Tiningnan niya si Clara at bahagyang ngumiti. Naintindihan niya ang lahat sa tingin na iyon. Kahit hindi siya humihingi ng awa, may ginhawa sa kanyang puso. Huminga ng malalim ang hukom at ibinigay ang hatol. Dahil sa natatanging pangyayari at sa pag-amin na akusadong si Josie Cruz at isinasaalang-alang ang katiwalian sa loob na kapulisan, ang natitirang sentensya na akusado ay pinawawalang bisa. Ipinagutos ang kanyang agarang paglaya. Nakagulo ang korte. Sa labas hinintay ni Clara si Mang Jose. Nang lumabas siya, tumakbo siya at hinawakan ang kanyang kamay. Sinagtagumpay po tayo, pwede na po kayong mamuhay sa labas. Habang dinadala ang pangalan ni Miguel, ngumiti lang siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Clara. Nakikita tayo ni Miguel mula sa langit. Sana alalahanin natin siya ng may pagmamalaki. Naglakad sila palayo. Maliwanag ang sikat ngang araw, ngunit may bakas pa rin ngang ulan sa magalansangan. Ilang linggo ang lumipas na sa punto ni Miguel si Mang Jose may dalang bulaklak. Miguel, anak, na panindigan na ni Papa ang katotohanan, gusto mo. Patawarin mo ako. At mahal na mahal kita. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luhang pihati kunding kalayaan. Sa malayo pinagmamasdan siya ni Clara. Ipinangako niya sa sarili, tutulungan ko si Mang Jose na magsimula ng bagong buhay. Ang pangalan ni Miguel ay hindi na lamang alaala ng kalungkutan. Ito ay simbolo ngang isang laban at kung paano nakamit ang hustisya. At ang katotohanang iyon ay hindi na kailanman malilibing.
Ang kwentong ito ay nagtatanong sa atin kung paano tayo tutugon sa mga trahedya na inihahagis ng buhay. Kung ikaw ang nasa posisyon ng amang ito, ano ang iyong gagawin? Sa gitna ng sakit ng pakawala, ano ang iyong isasakripisyo? At ano ang iyong poprotektahan? Minsan, mas matagal nating natututunan na ang pagpapatawad ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa pagiganti. Sa kanyang paglalakbay, nalampasan niya ang kawalan ng pag-asa na sanay sumira sa kanya at piniling punuin ang natitirang buhay ng pagmamahal at pag-asa. Sa ating buhay laging may mga ganitong pagpipilian. Mananatili ba tayo sa pagkawala? O hahanapin natin ang lakas na bumangon muli? Anong landas ang pipiliin mo? Kung naanti ka sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel at i-like ang video para may bahagi ang paglalakbay na ito sa iba.